Nanyayang mga lahat na may bukas po ng ating mga Biblia sa unang Korinto, chapter 15, verse 25 to 28. Nanyayaan din po ang lahat na magsitayo upang pag-aaral sa Jesus. Unang Korinto, chapter 15, verse 25 to 28. Sabi-sabi po natin basahin. May sabi po ng amen kung nandiyan na po. Sabi po natin basahin. Ready? Read. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. 26. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulubigin ay ang kamatayan. Sapagkat nasasabi sa kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon namin banal at makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat po sa privilege, Panginoon, na kami marahil nakakapagsalasik. Marahil nakakapagtipo na ganito, Panginoon, upang sabahin ka, papurihan ka. Lord, nasa umagang ito, dinadalangin po namin. Nawa ako pong inyong lingkod na gagamitin, Panginoon. Itago po ninyo kasi inyong lingkoran. Nawa, salita mo lamang ang mamutawin sa akin mga gamit. Ganyan din po sa mga makikinig, Panginoon. Bigyan po sila ng wisdom upang maunawaan na inyong salita, Panginoon. Lord, sabahan niyo po kami sapagkat wala po kami kakayahan upang unawain ito nang hindi niyo po kami sasamahan. Tanging kalooban niyo lamang po kung bakit kami nakakapagpatuloy dito sa aming mga gawain. Grasya mo lamang at tapat mo. Sa lahat po ng gawain ngayong araw, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala at tinataas ang lahat, Panginoon. Maraming salamat po ang aming samo at dalangin sa tulong at gagayin ng iyong banal na siya. Sa tayong pangalan mo na mga Jesus. Title po ng pinag-aralan natin last week, ang katotohanan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Amen po. Ang ganda kasi katulad ng sinabi ni Pablo, hindi lang sinasabi ni Pablo na na maniwala kayo sa resurrection. Tama? Hindi lang niya basta sila paniwalaan nyo na nabuhay na magmuli si Kristo. Ganyan. Talagang pinakita dito ni Pablo na kung walang resurrection, kung di nabuhay magmuli ang ating Panginoong Jesucristo, walang saysay o walang kabuluhan ang mga pangaral nila. Walang saysay, walang sense yung pananampalataya ng lahat ng nananampalataya. Tingnan natin mga kapatid, please. Dito po sa unang Korinto, chapter 15, verse 14. Unang Korinto, chapter 15, verse 14. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, kung gayon, ay walang kabuluhan ang aming pangaral. At walang kabuluhan din naman ang inyong pananampalataya. Amen po? Amen. Di ba parang pang saysay ng pagpapagod namin, pagpapagal namin, pagpupuyat namin, parang gano'n sila. Pang saysay nitong mga to, kung ang Diyos na pinapangaral namin ay hindi naman muling nabuhay. Amen po. Kung ang Diyos na pinapangaral namin ay nananatiling patay. Di ba? So anong sense? Kumbaga, walang sense yung sinasabi nila na mare-resurrect din kayo. Mabubuhay kayong magmuli. Yung Diyos nga na pinapangaral nyo, hindi nga nabuhay Paano kayo bubuhay Di ba?
Tingnan din natin sa verse 17, mga kapatid. Chapter 15, verse 17. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Amen. Kaya nasa inyong mga kasalanan pa. So mananatili tayong mga kasalanan. Walang tumuhos, walang nagligtas sa atin. Kumbaga. So isipin natin. Kung namatay lang si Jesus pero hindi siya nabuhay, walang victory over death. Walang assurance na may resurrection tayo. At hindi totoong napagtagumpayan ni Kristo ang kasalanan at kamatayan. Ngunit, palinga po natin, ngunit, basahin natin mga kapatid dito sa verse 20. Unang Korinto, chapter 15, verse 20. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay. At ito ay katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Amen po? Amen. At bilang patuloy sa ating pag-aaral, ang title po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay Ang Paghahari ng Diyos sa Sanlibutan. Amen. Dako po tayo sa unang punto. Unang punto po natin, maghahari si Kristo hanggang sa malubig niya ang kamatayan. Unang Korinto, chapter 15, verse 25 to 26. Unang punto po natin, maghahari si Kristo hanggang sa malubig niya ang kamatayan. Verse 25. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malubig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulutigin ay ang kamatayan. Ano ba yung kamatayan? Pag sinabing kamatayan, ano ba yung unang pumapasok sa isip natin? Kamatayan. Yung physical na kamatayan, di ba? Yung pagkamatay natin dito sa lupa. Ano yung kamatayan, mga kapatid? Basahin natin sa Roma chapter 6, verse 23. Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Nakita niyo po sa una, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Mga kapatid, kapag sinabi ng Biblia na kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, hindi lang ito tumutukoy sa physical na pagkamatay, sa pagkamatay natin dito sa lugar. Totoo, dadating sa realidad, dadating ng lahat na mamamatay talaga. Kasi hindi naman tayo, matay talaga ang katawang lupa natin. Tayo nabubulok. Pero mas malalim pa rito ang ibig sabihin, mga kapatid. Ang kasalanan ay nagdadala ng pagkahiwalay natin sa Diyos. Ito ang tinatawag na spiritual death. At kung ang tao ay mananatili sa kasalanan at hindi tatanggap ng kaligtasan na nasa kay Kristo, hahantong ito sa tinatawag ng Biblia na pangalawang kamatayan, ang final judgment. At walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Ang kamatayan, mga kapatid, ito ay kamandag ng kasalanan. Nung pumasok ang kamatayan, nung kay Adan, yung pumasok yung kasalanan, mula kay Adan, kainin nila yung pinagbabawal ng ating Panginoon Jesus na kainin nila. So, ano ba sila, Adan at Eva? Sila'y tao na nilikha ng Diyos. Sa tao nagmula sa kanila, kasi sa tao nagmula yung kasalanan at pumasok yung kamatayan. Amen po. Tapos, sa tao rin, sa pamamagitan din ng tao, tayo bibigyan ng buhay ulit. Sa pamamagitan ng sinong tao? Si Kristo. Amen po? Ang kasalanan ay nagdadala ng pagkahiwalay natin sa Diyos. Pero kung hindi tayo mananampalataya sa ipinadalang
o ibinigay sa atin na tagapagligtas, hahantong tayo sa ikalawang kamatayan. Ano yung ikalawang kamatayan? Walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Makikita natin mga kapatid kung gaano kaseryoso ang kasalanan. Kasi nung kainin nila ang pinagbabawal na bunga. Hindi na lang yun basta sa pagkain nun nung bawal. Ang punto, ginawa nila yung pinagbawal. Amen po. Sumuhay sila sa utos ng Diyos. Sumuhay sila. Hindi yung basta yung kinain na lang. Hindi yun sa usapan na gano'n. Ang punto, sinuhay nila ang utos ng Panginoon. Amen po. Makita natin gaano kaseryoso ang kasalanan. Hindi ito simpleng pagkakamali lang na walang consequence. Hindi pwedeng sorry ka na lang kasi ang Diyos natin ay banal. At nung pumasok yung kasalanan na yun, hindi na tayo pwedeng isama sa Kanya kasi tayo makasalanan na. Dahil ang kasalanan nga ay may consequence. Ito yung pagkahiwalay natin sa ating Panginoon Jesus. May kabayaran ang kasalanan. At ang kabayaran nito ay kamatayan. Pero salamat sa Diyos, dahil hindi doon nagtatapos yung sinabi sa Roma 6:23. Ano ba yung sinabi sa uling verse? Dahil sinabi sa uling verse, ngunit ang walang bahid na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po? Ngunit ang walang bayad na kaloob. Pag sinabi bang walang bayad, may bayad? Walang bayad, free. Free na ibinigay ito ng ating Panginoon. Kung ang kasalanan ay nagdadala ng kamatayan, si Kristo naman ang nagdadala ng buhay. Amen. Hindi natin sa realidad, hindi natin bayaran ang ating kasalanan. Walang sino mang may kakayahan na bayaran o pagsumikapan ng kanyang kaligtasan. Amen po. Bayaran ang kanyang sariling kasalanan. Kaya si Jesus ang gumawa ng paraan para sa atin. Ang kaligtasan ay hindi natin pinaghihirapan o pinibili. Ito ay kaloob ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang tanong, ay hindi lang mamamatay ba tayo? Dahil lahat tayo mamamatay naman talaga. Physically. Ang mas mahalagang tanong ay, nasaan ang buhay natin kay Kristo? Dahil kay Kristo, ang taong dating patay sa kasalanan ay magkakaroon ng bagong buhay. At ang naghihintay na kamatayan ay hindi na ang katapusan. Hindi yung ending. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Basahin natin mga kapatid. Pahayag chapter 20 verse 14 to 15. Pahayag 20, 14 to 15. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Basahin din natin sa Pahayag 21:8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasulang-suklang na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiyapid, mga mangkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ayan pala. So yung tawag dito, pag namatay tayo dito, spiritually, yung hindi, yung mga mananampalataya na talagang tumanggap sa ating Panginoon na mapupunta sila sa tawag dito, sa langit. Tapos yung talagang ayaw kilalanin si Kristo, talagang
tinuturing na kami ang Kristo, sila ay pupunta sa impyerno. Pero hindi impyerno yung ending nila. Kasi lahat din nung nasa impyerno na yun, itatapon din sila sa lawa ng apoy. Amen. At ito yung tinatawag na pangalawang kamatayan. Amen. Amen. Yung impyerno, pero mo, di ba, namatay ka dito, napunta ka sa impyerno. Hindi pa pala yun yung pinakang pagtatapunan siya. Tapos, lahat nung nandun, maging si Satanas, itatapon yun sa lawa ng apoy. At doon, meron din kayong buhay na walang hanggan, katulad ng nasabi ng nakaraan ng ating paging pastor. Hindi pa. Pauban pala eh. May buhay na walang hanggan din. Pero, dun sa buhay na walang hanggang pagkakahiwalay kay Kristo. Puno ng paghihirap talaga. Walang hanggan kang maghihirap talaga. Susunodin sa lawa ng apoy. Amen po. Amen. Akin sa Pahayag chapter 20, verse 14, malinaw na sinasabi na ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Hindi na ito ordinaryong physical death, kundi ang muling paghahatol at walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Sa Pahayag 20:15 naman, sinasabi na ang mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Habang sa Pahayag 21:8 naman, makikita rin natin ang mga taong nagpapatuloy sa kasalanan tulad ng mga sinungaling, mamamatay tao, mapakikapit, sumasamba sa Diyos at iba pa na ang kahihinatnan ay pangalawang kamatayan. Kaya makikita natin kung gaano nga kaseryoso ang kasalanan, hindi lamang ito nagdadala ng physical death, kundi may eternal consequences. Ang pangalawang kamatayan ay isang malinaw na babala na ang kasalanan ay may mabigat na kahihinatnan. Amen po. Subalit, dahil sa habag at grasya ng Diyos, binigyan niya tayo ng walang bayad na kaloob. At ito ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po. Amen. Dapat po tayo sa dalawang point. Second point, ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Unang Korinto, chapter 15, verse 27. Sapagkat nasasabi sa kasulatan ng lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng Kristo. Mga kapatid, pinapakita sa talata na ito na ang lahat ng bagay ay pinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo. Ibig sabihin, si Kristo ay may otoridad at kapangyarihan sa lahat. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen po. Pero hindi kasama ang Diyos sa lahat ng bagay. Dahil ang Diyos mismo ang naglagay ng lahat sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Lahat ay nasa ilalim ni Kristo. Ngunit ang Diyos ang pinagmulan ng otoridad nito. Basahin natin mga kapatid. Mateo 28:18 to 20. Mateo 28:18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya pumayo kayo, gawin ninyo ang alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, dito malinaw na sinabi ni Jesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Pinapakita nito na nasa Kanya ang buong otoridad, nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. At dahil dito, binigyan niya tayo ng utos na umayo, gumawa ng mga alagad, magbautismo at magturo ng Kanyang mga salita. Dito po sa atin, ginagawa po natin itong utos ng Panginoon.
Ito yung tinatawag na oro, yung oro. Operation Reach Ako ng Out. messenger. Nire-reach natin yung mga hindi pa na nananampalataya. Believers. Believers, yeah. Believers na lang. Hindi pa believers. Para maging talaga ng ating Panginoon sa Kristo. Ginagawa natin silang mga tagasunod ni Kristo. Amen. Amen. Ang magandang pangako, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi tayo umaharap sa ating tungkulin ng mag-isa lamang. Kasama natin si Kristo. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen po. Amen. Basahin natin mga kapatid. Hebreo 1, chapter 1, verse 1 to 3. Hebreo 1, 1 to 3. Ayan po. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Naibita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ng anak. Siya ang nag-iingat sa sansinupok sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin, dahil sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihang doon sa langit. Mga kapatid, pinapakita rito kung gaano kadakila si Kristo. Siya ang anak ng Diyos, tagapagmana ng lahat ng bagay. At sa pamamagitan niya, nilikha ang sanlibutan. Siya rin ang naglilinis sa ating mga kasalanan. At ngayon ay naupo sa kanan ng Diyos, tanda ng kanyang kapangyarihan at tagumpay. Sabi rin po sa Filipos chapter 2 verse 5 to 11. Filipos 2, 5 to 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masumuling hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tama. Na kita niyo yung mga tawag dito. Si Kristo ay Diyos, pero hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Pinapakita dito ang pagpapakumbaba ni Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Nagpakumbaba siya, naging tao at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Dahil sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagpapakumbaba, lubusan siyang itinaas ng ating Diyos. At binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Kaya darating ang panahon na lahat iluluhod magpapahayag na si Jesus, ang ating Panginoon. Si Kristo ay nagpakumbaba, namatay, ngunit siya rin itinaas at magahari. Para po sa ikatlong punto,
Ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po. Amen. Ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Unang Korinto, chapter 15, verse 28. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Kapag ang lahat ay nasa ilalim na ni Kristo, siya naman, si Kristo ay ipapailalim sa pangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Amen po. Sa gayon, ang Diyos mismo ay mangingibabaw sa lahat. Basahin natin mga kapatid, unang Korinto chapter 3 verse 23. At kayo'y para kay Kristo, at si Kristo naman ay para sa Diyos. Kung paanong tayong lahat ay para kay Kristo, gayon din naman si Kristo ay para sa Diyos. Amen po. Ganon din po sa unang Korinto 11, chapter 11 verse 3. Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. At ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Amen po. Makikita po natin mga kapatid na may kaayusan sa kapangyarihan at pagpapasakop. Ang lahat ay kay Kristo at si Kristo naman ay sa Diyos. Kahit binigyan si Kristo ng kapangyarihan sa lahat, siya ay nagpapasakop sa Diyos Ama. Ipinapakita ipinapakita nito na sa huli, ang Diyos ang higit sa lahat at ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kanyang pamamahalan. Unang Timoteo chapter 1 verse 17. Purihin natin at walhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng talatang ito kung sino ang Diyos. Siya ang hari na walang hanggan, walang kamatayan, at hindi nakikita. Kaya nararapat lamang na siya ay purihin, luwalhatiin at magpakailanman. Dahil siya ang walang hanggan at higit sa lahat, sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Amen po. Ang lahat ng iyong pagpapagal, lahat ng lahat ng nangyari yung biyaya, lahat para sa kapulihan ng ating Panginoon. At si Lord kasi hindi minsan hindi siya tawag dito. Hindi nawala sa kanyang authority. Kumbaga, may free will tayo, pero yung plano ng Diyos, hindi natin paano. Katulad nga ang sinabi ng kalingkuting pastor nung nakaraan sa Bible study at tayo. Ang Diyos ay Diyos, wala kang pwedeng ikumpara sa Kanya. Siya ay parang wala siyang katulad. Amen po. At hindi siya, never nawala sa kanya yung authority na katulad ng sinabi ni pastor niya. Nung magulo na, kumbaga, nakita niya magulo na yung ano ba yung gagawin ko? Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi. Kasama yung lahat sa nakita ng Panginoon bago ka ang tikhayin ng lahat. Dahil siya ay Diyos at siya ay walang matuto. Amen po. Amen. At ang lahat ng ito ay mauuwi o ang ending para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Amen. Praise God. Bilang conclusion mga kapatid, kita natin na si Kristo ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Nasa ilalim niya ang lahat ng bagay.
ang ending ng lahat ng ito ay hindi pagkadalo. Ang ending ng lahat ng ito para sa ating mga Kristiyano, para sa ating mga mananampalataya. Ang ending ay hindi kamatayan, hindi pagdurusa, hindi kahirapan, hindi kasalanan, hindi kapangyarihan ng kaway, kundi ang ending nating lahat ay ang ganap na paghahari ng Diyos. Sabi nga sa aklat ng Korinto 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, kayo'y magpakatatag, huwag matinag, at laging maging masagana sa gawain ng Panginoon. Amen. Yamang nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi nawawalang kapuluhan. At sa uli, ang Diyos ang mangingibabaw sa lahat. Kahit anuman ang ating ginagawa, anumang tagumpayan ang ating makamit, lahat ng ito ay para sa paluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Anumang success or kabaligtaran, failure, huwag kang matakot na magpatuloy sa paglilingkod sa Amen. Dahil ang iyong pagpapagal, dahil alam mo na ang ending ng lahat ng ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ang ending ay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang siyang mananatili. Bakit ka pa malulungkot pa o umaga? Kung malungkot ka man, lagi mong isipin na ang paglilingkod mo, ang pagpapagal mo, lahat ng hirap mo, pagpapayat ka ay worth it kasi hindi ito nawawalang kabuluhan. Pagdating sa lahat ng ginagawa mo sa Lord, itong mga bagay na ito ay hindi nawawalang kabuluhan. Amen po. Amen. Dahil sa uli, ang Diyos ang mangingibabaw sa lahat. Amen. Amen po. Kaya nasusulat po sa Roma 11:36 bilang pagtatapos po ng ating pag-aaral. Roma 11:36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at pag-aari niya, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Amen po ang isang